Hindi pa rin umaalis sa mga tao sa lupaing binayaran mo. Kahit na nagbigay na ako ng ultimatum sa kanila. Buong akala ko magiging madali ang pagpapaalis ko sa mga tao ron. Pero nagkamali ako Pasensya ka na talaga, Mr. Aragon. Otomatikong nagsalubong ang makakapal na kilay ni Lance. Nagpapanting din ang tenga niya sa narinig. Abala siya sa mga importanteng dokumento nang lumapit sa kanya ang problemadong si Chavez. Isinarado niya ang ilan sa mga papel na pinipirmahan, kasunod ng pagtanggal niya ng salamin sa mata bago hinarap ang hindi magawang tumingin ng diretso sa kanya na si Mr. Albert Chavez. Tama bang narinig ko? Hindi umaalis sa mga tao sa lupang binili ko sa'yo? Pero ang alam ko at sinabi mo na malinis ang lupa na yun. Walang kahit na anong kalat. You assured me that no one else was living in there, Mr. Chavez. Why are you now insisting there are many houses built on that property? I already paid you in full. Dumagundong ang galit na boses ni Lance matapos marinig mula mismo sa bibig ng nasirang negosyante ang mga panlilinglang na ginawa nito sa kanya. Pasensya ka na lang talaga, Mr. Aragon. Kinakailangan kong magsinungaling nang sa ganun hindi ka magdadalawang isip na bilhin ang lupang minana ko kay Papa. Kapag inala ko na sa iyo yun. Alam ko kasing hindi ka tumatanggap ng mga lupang marami ang kalat. Nahihiyang paliwanag ni Mr. Chavez. Nagtangis ang bagang ni Lance kasabay ng paghilot niya sa buto ng kanyang ilong. Sa dami ng pinagkakaabalahan niya, dumagdag pa talaga si Chavez sa mga trabaho niya na hindi matapos-tapos. Magkakaroon tayo ng mas malaking problema kapag hindi mo nagawang ayusin ang kalat mo. Puno ng diing banta ni Lance dito. Napabugan na lamang ng hangin si Mr. Chavez dahil hindi nito alam kung papaanong paaalisin ang mga taong matagal nang nakatira sa lupa ng kanyang ama. Susubukan ko ulit na kausapin. Huwag mong subukan. Gawin mo. At kung sakaling hindi madadaan sa maayos na usapan, daanin mo na lang sa dahas. Malamig na putol ni Lance kay Chavez. Napipilitan na lang itong tumayo bago magpaalam. Ngunit tulad ng dati, walang nagawa mga pagbabanta ni Chavez sa mga taong naninirahan sa lupa ng kanyang ama. Matapos niyang balikan ng mga ito, hindi rin ito kayang saktan ng mga tao sa bagong nayon dahil hindi yun kaya ng konsensya niya. Sugarol siya, oo, pero hindi mamamatay tao. Kasalanan itong lahat ni Papa Kung bakit ba naman kasi siya nagbitaw ng pangako noon, naiiwanan niya ang lupa niya sa mga hampas lupang naroroon. Problemadong bulalas na lamang ni Chavez. Wala siyang ibang magagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang magiging konsekwensya ng nagawa niyang panloloko kay Lance. Kung ganun, mapipilitan akong gibain ang mga bahay nila doon dahil hindi maaaring maantala mga plano ko sa lupang yun. Nahampas na lamang ni Lance ang ibabaw ng kanyang mesa. Nang sa pagbalik ni Chavez ay derechahan muli nitong sinabi na hindi nito magawang paalisin ang lahat ng mga tao sa sitio ng bagong nayon. Ikaw nang bahala. Pasensya na talaga, Aragon. Ani Chavez. Napabugan na lang ng hangin si Lance sa kapalpakan ng lalaki. Naisana niyang i-pull out na lang ang pera. Kaso hindi na yun posible dahil natalo na yun sa sugal. Marami din tong utang na kailangang bayaran ng sa ganon ay hindi manganib ang buhay nito. Hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo. At habang kaya pa kitang pagtimpian, lisanin mo ng opisina ko ngayon din mismo. Itinuro ni Lance ang nakasaradong pinto ng kanyang opisina. Humingi pa muna si Chavez ng dispensa bago nito nilisan ang opisina niya. Marahas na lamang na nagpakawala ng hangin ang binata. Hindi niya sana nais na gumamit ng dahas ngunit ayon na rin mismo kay Chavez ay hindi madala mga tao sa pakiusapan kung kaya't mapipilitan siyang magdala ng mga tao sa lugar upang sapilitang paalisin ang mga ito, pati na ang mga bahay na nakatirik sa lupang kanya ng pagmamay-ari. Pansamantala muna niyang iniwan ng trabaho para tawagan ang taong gagawa sa trabahong hindi nagawa ni Chavez. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa matapos lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Tsaka hinanap ang numero ni Alcantara na dating kanang kamay sa cellphone at agad itong tinawagan. Maraming hawak na tao si Alcantara kumpara sa kanya na mas nagfo-focus sa profesional na trabaho at legal na mga negosyo kesa sa dating maruming trabaho sa black market
kung kaya't ito ang tinawagan niya para utusang pumunta sa nabiling lupa. Aragon, mukhang may kailangan ka. Hindi ka naman kasi bastang tatawag lang para mga musta. Preskong bungad sa kanya ni Jacob Alcantara. Bagaman hindi niya ito kaharap ay batid niyang nakangisi ang lalaki. Isinuksok muna niya ang isang kamay sa bulsa bago sumagot. Kilala mo ko. Hindi ako bastang magsasayang ng oras para sa mga walang kabuluhang kamustahan. Tumawag ako dahil gusto ko magpadala ka ng mga tao sa sitio ng bagong nayon sa Antipolo. Marami ang ayaw umalis sa lupang nabili ko kay Chavez. Siguraduhin niyong mapapaalis niyo mga tao doon bukas ng madaling araw. Susunod din ako. Seryoso niyang saad sa kausap. Bawat serbisyo ko may kalakip na salapi. Anis nito. Batid niya nang sasabihin yun ng lalaki. Kung kaya't ora mismo'y sinend niya ditong malaking halaga ng pera. Ayan ang gusto ko sa'yo. Anito matapos ang ilang segundong katahimikan. Ipapagiba mo ba mga bahay doon? Pahabol nito. Napatingin naman siya sa malayo. Kung kinakailangan at kung may manlalaban, gamitan niyo na agad ng dahas. Walang pagdadalawang isip na sagot niya. O sige, seryoso ang tono ni Alcantara nang sumagot. At nang tuluyang matapos ang usapan ay binilikan niya ng naantalang trabaho. Hindi niya ugaling ipagpabukas sa mga nakalinyang gawain, kaya't tinapos niya agad ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pati na ang pakikipag-usap sa mga investor ng kanyang kumpanya bago tuluyang umuwi. Sir, gusto niyo po ba ng kape? Matamis ang ngiting nakaukit sa labi ng kanyang bagong katulong matapos siya nitong pagbuksan ng pinto. Pero imbis na sumagot ay nilagpasan niya lang ito nang hindi man lang nag-aabalang magsabi ng ayaw at gusto. Tangulang din ang ibinigay niyang tugon sa ilan pang katulong na bumabati sa kanya habang tinatahak ang daan patungo sa sariling silid. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon ng 25 anyos na si Fatima na mahimbing pa sanang natutulog. Kung hindi lang sana inistorbo ng kapitbahay na panay nga ang tawag sa pangalan niya. Fatima! Diyos ko Fatima, nasan ka na ba? May nangyayari na sa lugar natin. Nagkakagulo ng mga tao. Aligagang pumasok ang ginang sa hindi kalakihang bahay kung saan nanunuluyan ang maglolang sila Fatima at Josepina. Nasa kwarto ho ako, aling baby. Napapahikab pang sabi ni Fatima. Pinaunla ka naman agad ng ginang ang sarili sa loob ng kanilang silid at hingal na napahawak sa kanyang braso. May problema po ba? Nagtataka niyang tanong rito. Sandali muna't ikukuha ko kayo ng tubig at kumalma-kalma kayo. Akma na sana siyang lalabas para kuhanin ito ng maiinom nang mabilis siya nitong pinigilan. Hindi ako nauuhaw, pero nangangamba ako sa mga maaaring mangyari sa ating lahat na naninirahan dito sa bagong nayon. Anito, nangunot naman ang noo ng dalaga dahil hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang matinding takot at pangangamba ng ginang. Bakit ho? Ano ho bang nangyari? Kuryosong usisa niya rito. Nag-ipon naman muna ng hangin si Aling Baby bago nito isalaysay ang lahat ng nangyayari sa kanilang lugar. Napakaraming backhoe at naglalakihang truck sa labasan. Isa-isang sinisira na ng mga yun ng mga nakatayong bahay doon. Mga armado din ng mga lalaking kasama ng bagong may-ari ng lupang kinatitirikan ng mga bahay natin. Walang awa nilang winawasak ang bahay ng mga kabarangay natin eh. At maya-maya lang nandito na mga yun para gibain ng mga bahay natin. Anong gagawin natin? Saan tayo pupulutin ito? Nandulumong anito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga matapos marinig ang balitang yon mula sa ginang. Pero ang alam ko'y sa atin ang lupang ito. Binigay na sa atin ni Don Emilio kaya't papaanong nangyari ang mga sinasabi niyo? Siya man ay biglang nangamba dahil kung totoo mang sisirain ng mga yon ang bahay nila, saan sila pupulutin ng lola niya gayong wala na silang ibang mapupuntahan? Ni wala silang kaanak na pwedeng tumanggap sa kanila kahit na pansamantala lang. Iyon nga ang alam ng lahat ngunit dahil wala naman tayong pinangahawakang papel o kahit nakasulatan man lang sa lupang tuway, mas may karapatan pa rin ang anak ni Don Emilio na si Albert Chavez sa nais niyang gawin sa lupa ng namayapa niyang ama. Ayon pa sa sabi-sabi nalulung sa bisyo ang anak ni Don Emilio. Naubos na rin ang ari-arian at bumagsak ng negosyo nito. Kung kaya't upang maisalbang sarili, ipinagbili na lang nitong lupa ng ama sa nagngangalang Lance Aragon.
Papaano na tayo ngayon, Fatima? Walang nagawang pakiusap at pagmamatigas sa mga kabarangay natin sa bagong may-ari na mukhang bato ang puso. Bingi sila sa daing ng mga tao na bigyan muna tayo ng palugit bago tayo itaboy na parang mga hayop. Mangiyak-ngiyak na saad ng ginang. Hindi pwede. Hindi nila tayo pwedeng paalisin ng basta na lang. Mas matagal tayong nanirahan dito. Pwede tayong magreklamo. Baka may laban tayo. O di naman kaya kakausapin ko ang bagong may-ari. Pakikiusapan ko siya na baka pwedeng kahit na isang buwan lang hayaan pa tayo dito hanggang sa makakuha na tayo ng malilipatan. Suwestyon niya. Ginawa na nga ng lahat ang mga sinabi mo pero wala talaga. Masyado tayong maliliit. Nawawala ng pag-asang bulalas ni Aling Baby. Pwes, susubukan ulit natin. Susubukan kong pakiusapan ng Lance na yon. Puno ng determinasyon siyang tumayo. Pakisamahan mo muna si Lola, Aling Baby ah. Kapag hinanap niya ako, sabihin niyong bumili lang ako ng ulamin namin mamaya. Huwag niyo na hong sabihin kay Lola mga nangyayari dito sa atin dahil baka makaapekto lamang yun sa kanya. Matanda na si Lola para bigyan pa ng problema. Bilin niya. Ako nang bahala sa Lola mo. O basta't mag-iingat ka ha? Opo. Hindi na siya nag-abala pang tignan ng sarili sa salamin. Ni hindi niya na nagawang ibalik ang tinanggal na bra kagabi. Hindi naman halatang wala siya noon dahil makapal na t-shirt naman ang suot niya. At maluwang din yun sa kanya. Bit-bit ang lakas ng loob na pumuntang dalaga sa kung saan nangyayari ang gulo. Halos nanlumo siya nang masaksihan ang mga sira-sira ng bahay at mga umiiyak na tao. Hindi niya kayang pagmasdan na lang ang mga kabarangay kung kaya't hinanap agad ng mga mata niya ang Lance na iyon. Padaan po, excuse me, makikiraan. Halos makipagsiksikan siya sa dami ng tao makalapit lang sa lalaking naroroon sa unahan. Batid niyang iyon ang nakabili ng lupa dahil maraming nakikiusap dito na itigil na ang pinapagawang pagsira ng mga kabahayang naroroon. Ngunit tila bingi ito. Wala ka ba talagang puso? Ganun na ba katigas yan para hayaan ng mga tao rito na mawawalan ng tahanan na ilang taon nilang pinaghirapang itayo para sa kanilang mga pamilya? Malakas na sigaw ni Fatima sa lalaking ilang di pa lang ang layo sa kanya upang kunin ang atensyon nito na matagumpay naman niyang nagawa. Blanco namang naibaling ni Lance ang tingin sa babaeng sumisigaw. Siya pa ngayon ang walang puso samantalang kinukuha niya lang naman ang lupang nabili. Otomatikong umukit ang nakakainsultong ngiti sa labi niya nang magtagpo ang mga mata nila ng dalaga. Humakbang din siyang palapit dito at puno ng lamig na minatay ito mula ulo hanggang paa. Yan ang mahirap sa inyo eh. Ginagawa nyo kaming masama dahil lang sa binabawi namin ang dapat na sa amin. Nailipat na sa pangalan ko ang titulo ng lupa. At lahat ng gusto kong gawin sa lupang to, pwede kong gawin dahil akin na ito. Sa akin at hindi sa inyo. Isa pa, kinausap na kayo ni Chavez din ba? Mahinahon niya kayong pinapaalis pero hindi kayo sumunod. Tapos ngayong ginagamitan na kayo ng puwersa, naging masama pa ako? Kalmado lang na saad ni Lance. Pero walang mapupuntahan ng ibang mga tao dito sa amin. Saan kami pupulutin kapag binawian mo kami ng lupa? Hindi ko na problema yun. Matigas sa sambit ni Lance tsaka tinalikuran ng dalaga. Ngunit maglalakad pa lang sana siya palayo nang pigilan siya nito sa braso. Sir, please, konting awa lang. Isang buwang palugit. Parang awa mo na oh. Wala kaming mapupuntahan ng lola ko. Wala kaming ibang maaasahan. Mahina ng lola ko eh. Hindi niya na kayang magkumahog para lang makahanap kami ng bagong matitirhan. Please, nagmamakaawa ako. Kulang na lang ay lumuhod si Fatima sa harap ng binata habang ito'y mariin na lang na nahilot ang sentido. Lahat gagawin ko. Huwag niyo lang kaming paalisin dito. Halos maiyak na siya sa harap nito. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya nakiusap sa isang tao. Hindi niya ugaling ibaba ng husto ang sarili sa kahit na sino. Ngunit ngayon kailangan niyang ibaba ang pride at ego para sa kanila ng lola niya. At pati na rin sa mga kabarangay niya na wala nang ibang mapupuntahan. Sana lang ay mahabag ito at pakinggan ang pakikiusap niya. Mataman munang pinagmasdan ni Lance ang dalaga. Hindi mo dito makikita ang paghihirap dahil sa porselana nitong kutis. Natural din ang malarosas nitong labi na bumagay sa mahahaba nitong pilik mata.
na pinarisan pa ng makapal na kilay. Matangos ang ilong nito na bumagay lalo sa maliit nitong mukha. At ang mga mata nito, kakulay ng kape. Wala siyang makita ni isang kapintasan sa mukha ng dalaga. Mukha itong anghel na ibinaba sa lupa. Napakagandang dalaga, kaya't kahit sino, mabibighani dito. Sigurado ka bang lahat ay kaya mong gawin? Paninigurado ni Lance sa kaharap. Oo, lahat. Walang pag-aalinlangang sagot niya, ni hindi niya iniisip na baka humingi sa kanyang lalaki ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Then, be a slave on my bed. Punan mo ang lahat ng pangangailangan ko bilang isang lalaki. Sa sinabi ng lalaki, otomatikong namilog ang mga mata ng dalaga. Seryoso ba talaga ito? Pero, hindi naman madali ang gusto mo. Hindi ako ganong klase ng babae. Hindi ko kaya yun. Nanghihinang sambit ni Fatima. Di tapos ang usapan. Doon na tuluyan tumalikod si Lance at walang lingon-likod na bumalik sa dating pwesto. Habang ang dalaga, pilit na pinoproseso sa isip ang alok ng binata. Isusuko ko bang sarili ko para lang masalbang maraming bahay sa bagong nayon? Kaya ko bang gawin yun? Mahinang tanong ni Fatima sa sarili. Lahat ng bagay, dibagin at sirain. Walang ititira ni isa. Puno ng otoridad na utos si Lance sa mga tao niya. Hindi! Tila muling bumalik sa realidad si Fatima nang marinig niya yun mula sa bibig ng lalaki. Patakbo siyang lumapit rito. Nagmamakaawa. Pinagkiskis sa mga palad. Pumapayag na ako. Basta tigilan mo lang pagsira sa mga bahay rito. Nanginginig ang boses na saad ng dalaga. Isang seryosong tingin lamang ang ibinigay sa kanya ni Lance bago nito utusan ng mga tao nito na huminto na sa ginagawa. Susunduin ka ng tao ko mamayang gabi. Huwag mong susubukan tumakas dahil hindi mo gugustuhin malaman ang lahat ng kaya kong gawin. Ang ayoko sa lahat yung niloloko at pinapaikot ako para lang sa pansariling kapakanan. Malamig na saad ng binata. Diretso ang tingin sa mapupungay na mga mata ng dalaga. Mangiyak-ngiyak namang tumango si Fatima. Wala na siyang magagawa. Iyon na lang ang tanging paraan. Wala na itong atrasan. Huwag mo na lang sanang lalagyan ng sanggol ang sinapupunan ko. Hindi ko gustong dalhin ng 9 na buwan ang anak mo. Mahinang pakikiusap niya na sakto na lang para marinig ng binata. It's not for you to decide, young lady. Malamig at seryosong tura ng binata bago siya nito iwan. Pumasok na ito sa loob ng itim nitong sasakyan. Isa-isa na ring nagsipagsunod ang mga tao nito. Lahat ng taong naroroon, biglang nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang nangyari. Salamat naman at nakinig siya sa mga pakikiusap natin. Rinig ni Fatima ang sinabing yon ng nagiginhawahang babae sa hindi kalayuan. Malungkot na lamang siyang napangiti. Kung alam lamang ng mga ito na katawan niyang naging kapalit, kung bakit nasalbang napakarami pang bahay ay baka hindi ito maglakas ng loob na sabihin yon. Bit-bit ang mga sinabi ng binata na nilisan ng dalagang lugar. Wala sa sarili siyang bumalik sa bahay nila. Sinalubong agad siya nila Aling Baby na magkakasunod na tanong pero wala siyang nasagot sa alinman sa mga inuusisa nito. Tulala lamang siyang napaupo sa isang tabi. Diyos ko, kang bata ka! Ano bang nangyayari at parang lantang gulay ka na? May nangyari ba sa'yo pagpunta mo ron? Ano sabihin mo? Kinakailangan siyang yugugin ni Aling Baby para lang maibalik siya sa tamang pag-iisip. Katawan ko naging kapalit, Aling Baby. Halos pabulong niyang sabi na tama lang para marinig ng ginang. Ano? Bakit mo namang ginawa yun? Bulalas nito. Wala na po akong choice eh. Sinabi ko sa kanya na lahat ay gagawin ko pa at resin niya lang ang mga tao niya. At hayaan tayong mamuhay ng tahimik. Kahit na pansamantala lang hanggat wala pa tayong nahanap na pwedeng lipatan. Malungkot niyang kwento. Kaya't pumayag ka sa alok niya? Mariusap naman, Fatima. Bakit mo naman ginawang pambayad yung sarili mo? Nahahabag na lamang siyang dinaluhan ni Aling Baby. Iyon na lamang pong tanging paraan eh. Naiiyak niyang sabi. Mahigpit na lamang siyang niyakap ni Aling Baby. Pero papaano mong sasabihin na mga nangyari sa lola mo?
Hindi siya papayag. Wala po akong planong sabihin kay Lola ang mga naganap sa labasan. Anya tsaka sinalubong ang mga mata ng ginang. Aling baby, alam ko na medyo mabigat ang hihingiin ko pero pwede bang kayo na munang bahala kay Lola hanggat hindi pa sa akin natatapos ang lalaking yun? Nagsusumamo niyang pakikiusap. Ginagap niya rin ang palad ng ginang at halos maiyak habang nakikipagtagisan dito ng tingin. Marahas na nagpakawala ng hangin si baby. Alam mo namang para ng pamilyang turing ko sa inyo ni Aling Josepina, kaya't hindi naman problema sa akin ang pag-aalaga sa lola mo. Ang iniisip ko lang ikaw. Anong magiging lagay mo roon? Papaano kang tatratuhin ng lalaki na yon? Baka alipinin ka niya ng panghabang buhay. Nag-aalala ko sa iyo, Fatima. Kahit naman po ako nag-aalala para sa sarili ko pero nandito na ito. Kailangan ko itong panindigan. Basta't ipangako niyo po sa akin na kahit na anong mangyari, wag na wag niyong pababayaan si Lola. Pangako yun. Malungkot siyang niyakap ni baby. Gumanti naman siya ng yakap dahil kailangan niya yun. Nagpaalam na lang muna si baby na aalis dahil kailangan pa nitong asikasuhin ang nasa college na panganay. Babalik na lang umano ito pagsapit ng hapon. Samantalang si Fatima naman, hinanda ng agahan nila ng kanyang lola. Isa-isa na rin niyang sinalansa ng mga iinumin nitong vitamins. Pagkatapos ay nilinis na ang bahay. Inubos na rin niya ang labahin matapos nilang kumain. Nagpaalam na rin siya sa boss niya sa resto na pinagtatrabahuhan na hindi na muna siya makakapasok dahil may kailangan muna siyang asikasuhin. La, magpapaalam po ako sa inyo. Mahinang katok ni Fatima sa pinto ng kwarto ng kanyang lola. Pasok ka, apo ko. Malambing na saad ng matanda. Pumasok naman si Fatima at saka naupo sa gilid ng kama. Kinuha niya rin ang isang palad ng lola at marahan yung pinisil-pisil. May problema ka ba, apo? Tanong nito. Napapansin kasi ng matanda na masyadong malayo ang isip niya. Wala naman po, Lola. Nalulungkot lang po kasi ako. Mapapalayo muna ako sa inyo. May bagong trabaho po kasi akong inaplayan. Sa isang mansyon po, Lola, at hindi biro ang pasahod doon. Halos triple kesa sa pagiging waitress ko sa resto. Pagsisinungaling niya. Kinakailangan niyang gumawa ng kwento nang hindi siya nito hanapin sakali mang hindi kagad siyang makauwi. Ikaw ang bahala. Basta't mag-iingat ka ron, ha? Huwag pababayaan ng sarili at huwag na huwag magpapalipas ng gutom. Ingatan ng kalusugan, huwag magpupuyat ng husto. Tumawag ka kapag may bakante kang oras. Mamimiss ka ng lola, apo. Malambing na anang ng kanyang lola. Naiiyak na lang siyang napayakap rito. Wala na siyang lakas para magsalita, kaya't tanging pagtango na lamang nagawa niyang pagtugon. Sumapit ang gabi na hinihintay ni Fatima. Tuluyan siyang sinundo ng isang lalaki na tauhan umano ni Lance. Halos ayaw pa niyang ihakbang ang paa papasok sa loob ng itim na sasakyan. Ngunit pilit niyang pinapakilos ang sarili kahit na sobrang bigat ng katawan niya. Diyos ko, kayo na po munang bahala sa lola ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ibigay niyo po ang sapat na lakas para sa kanya. Taimtim niyang dasal nang tuluyang makapasok sa loob ng sasakyan. Lumipas ang mahigit kalahating minuto. Sunod lang ng sunod si Fatima sa lalaking sumundo sa kanya hanggang sa tuluyan itong huminto sa tapat ng isang kwarto. Pumasok ka na. Seryosong utos sa kanya ng lalaki. Tiningala niya muna ito. Natatandaan niya ito. Dahil nasa tabi to kanina ni Lance habang nakikiusap siya sa lalaki. Anong connection mo sa Lance Aragon na yon? Diretsahang tanong niya sa lalaki ngunit imbis na tumugon ay patulak siya nitong pinapasok sa loob ng pihiti nito ang doorknob ng pinto. Wala na ba talagang may magandang loob dito? Dismayadong sambit niya. Nagulat pa siya nang pabagsak na isinarado ng lalaki ang pinto. Ang sasama ng budhi! Gigil niyang sambit bago tamad na inilibot ang tingin sa palibot ng kwarto. Napabuga na lamang siya nang makita ang isang night dress na nakapatong sa ibabaw ng kama. May sulat din doon na sinasabing maglinis siya ng katawan at isuot ang dress na yon. Sinunod na lamang niyang sinabi doon sa sulat kahit ba labag yun sa loob niya.
Bawat galaw niya ay kumakalabog ng malakas ang dibdib niya kahit na wala naman doon ang presensya ni Lance. Pigil din ang bawat paghinga niya ng tuluyang ihiga ang nanginginig na katawan sa kama. Suot ang manipis na telang bumabalot sa masisela niyang parte. Ni hindi niya napinansin ang pagkaing naroroon sa gilid ng lamesa. Wala siyang ganang kumain. Hindi rin naman niya mararamdaman ng gutom. Sana wag na lang siyang dumating. Usal niya sa isipan. Mahigit 1 oras na siyang naroroon. Nakahiga lamang at naghihintay ngunit walang Lance ang nagpakita. Ni hindi na namalayan ng dalaga na mahimbing na pala siyang natutulog sa malawak at malambot na kama. Samantalang si Lance, walang imik na pumasok sa sariling silid. Kauuwi niya lang galing sa kumpanyang pinamamahalaan. Marahas na hangin ang kanyang pinakawalan nang bumungad sa kanyang natutulog na dalaga. Marahan siya ditong lumapit kasunod ng pag-upo niya sa gilid ng kama. Tila may sariling pag-iisip ang kamay niya na humagod sa malambot na pisngi ng dalaga na nagsanhi ng pagkamulat nito. Gulat ang naging reaksyon matapos siyang masilayan ng ganon kalapit. Kanina ka pa ba? Ramdam niya ang takot sa boses ng dalaga. Naghintay ka ba ng matagal? Seryoso niyang tanong rito. Hindi naman. Iwas sa mga matang sagot nito na tila ba napapaso kapag tumitingin sa mga mata niya. Muli siyang nagpakawala ng hangin bago tumayo. Kumain ka na muna, maliligo lang ako. Puno ng otoridad niyang utos dito nang mapansing hindi pa nababawasan ng pagkaing ipinahanda niya para dito. Ngunit hindi pa naman nagugutom si Fatima, kung kaya't hindi na niya inabala ang sarili na kumain. Bumangon na lamang siya't naupo sa gitna ng kama na agad din niyang pinagsisihan. Dahil ang lalaki hindi man lang nahiyang magtanggal ng saplot sa harap niya pa mismo. Pakiramdam niya tuloy ay napunta ang lahat ng dugo niya sa mukha. Maliligo lang ako. Ani Lance ngunit ni isang tugon ay wala siyang nakuha sa dalaga. Basta na lang nitong ibinagsak ang sarili sa kama, kasunod ng pagtakip ng kamay nito sa mukha. Cute. Nasabi na lang ni Lance sa isip bago humakbang patungong banyo. Habang ang dalaga, halos mabingi na sa lakas ng pagkalabog ng kanyang puso. Lokong yun, na hindi man lang nahiya. Mangiyak-ngiyak niyang reklamo. Parang gusto niya na lang tumakbo palabas at hayaan na lang na maging homeless silang mga taga-bagong nayon. Ay ang kaso hindi naman yun kaya ng konsensya niya. Kung kaya't kahit na halos magtuyuan ang balahibo niya sa katawan, ay mas pinili niyang manatili at maghintay sa gagawing pananalaki ng lalaki sa pobre niyang katawan ngayong gabi. Hindi mo pa rin ginagalaw ang pagkaing pinahanda ko para sa'yo? Ani Lance nang makalabas ng banyo na nagpaigtad sa kanina pang nakikiramdam na si Fatima. Hindi mo ba planong galawin man lang ang kahit na isa sa mga nandito? Malamig ang tono ng boses na tanong niya sa dalagang wala yatang plano na humarap muli sa kanya. Hindi naman kasi ako nagugutom. Nauutal na giit ng dalaga. Hindi na lamang umimik si Lance. Hinayaan niya na lang to sa kung anong nais nito at tuluyan ng sumampa sa ibabaw ng kanyang kama. Look at me. Utos niya sa dalaga. Humarap naman to kaya tuluyan niyang nasilayan ang hubog ng katawan nitong kitang-kita dahil sa nipis ng telang tumatakip sa kasalanan nito. Pwede mo bang patayin ng ilaw? Please? Nangungulap ang mga matang pakiusap nito sa kanya ngunit wala siyang planong paunlakan ng kahit na isa man lang sa mga hiling nito. Dahil para sa kanya, siya lang may karapatang magdemand dahil ito ang may kailangan. Hindi kita pinilit na gawin to. Kusa kang lumapit at halos maglumuhod na sa harap ko. Kaya't huwag mong ipakita sa akin na para bang napipilitan kang gawin to. Malamig niyang sabi. Pasensya na. Nanginginig ang boses nitong sabi. Maupo ka. Mahinahong utos nito. Sumunod naman to ngunit ang mga matay nananatiling nakatingin sa malayo. Tingnan mo ko. Utos niya pa sa dalaga na alanganin nitong sinusunod. Hanggang sa tuluyan niya ng pinagdaop ang kanilang mga labi. Para itong maamong tupa, ni hindi umiwas, hindi umawat sa bawat haplos niya. Ngunit sa bawat hagod ng labi niya ay wala siyang nakukuhang tugon. Tila bago lamang dito ang lahat. Gayon pa man ay wala na siyang planong huminto. Unti-unti niya nang tinanggal ang manipis na tela na tumatakip sa katawan nito. At doon, ay tuluyang tumambad ang perpekto nitong hulma na mas nagbigay init sa katawan niya.
Para siyang apoy na nagbabaga. Di naman ng mga palad niyang mayayaman itong dibdib. Umiktad ang dalaga ngunit hindi naman umangal, ni hindi nagtangkang pigilan siya. Pero kahit na hindi ito nagrereklamo ay nagkukumahog naman ang puso nitong malakas na pumipintig. Marahan niya itong pinahiga. Titig na titig sa mga mata nitong kakulay ng kape habang dahan-dahan sa pagtanggal sa suot na roba. Sa tuluyang pagkawala ng makapal na telang tumatakip sa maskulado niyang katawan, ay otomatikong namula ang buong mukha nito na umabot pa sa leeg nito. Akma na sana nitong tatakpan ng mga mata nang dumako sa parting yon ng katawan niya kung saan nakakabit ang halimaw na wawasak dito ngayong gabi nang mabilis niya itong pinigilan. Hindi mo kailangang mahiya dahil palagi mo na itong makikita sa tuwing kailangan kita. Bulong niya rito bago muling sinakop ang malambot at matatamis nitong labi. Kapwang nagbabaga ang kanilang mga katawan. Bagaman bago lamang ang lahat kay Fatima, darang na darang siya sa kakaibang sensasyong ipinararamdam sa kanya ng lalaki. Sino ba naman kasing hindi dito madadala kung bawat hagod nito ay para siyang dinadala sa ibang dimensyon kung saan silang dalawa lamang ang naroroon. Nakakaliyong bawat hagod ng labi at dila nito sa buo niyang katawan. Tila isang gutom na sanggol kung uminom sa mayayaman niyang dibdib at salitan pa nito yung ginagawa. Nakakahibang. Para siyang mawawala sa sarili lalo na nang dumako na ang labi nito sa parting yon kung saan madulas-dulas. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang magpabaling-baling ng ulo habang ang mga kamay ay napapahigpit sa paghawak sa basa nitong buhok. Lance, tama na. Naiihina ako. Impit ang boses na pigil niya rito ngunit ang hudyo mas lalo pang idinin ng sarili sa kanya. Kaya't ang katas niya ay tuluyan ng sumabog sa bibig nito mismo. Sweet. Nakangiti nitong sabi matapos simutin ang inilabas niya. Oh shoot! You're a virgin? Naibulalas na lamang nito matapos biglaing ipasok ang matigas nitong parte. Pakiramdam niya ay para siyang papel na bigla na lang hinati sa dalawa. Napakasakit, napakahapde. Tumulo ang luha sa mga mata niya na nagpaalarma sa lalaki. I'm sorry. Sinsero nitong paghingi ng paumanhin ngunit wala naman na sa planong huminto dahil nanatili pa rin to sa loob niya at tila wala ng planong umalis hanggang sa dahan-dahan nitong pinagalaw ang balakang. Marami na siyang naangking babae ngunit tanging ang dalaga lamang nakapagparamdam sa kanya ng kakaibang init sa katawan. Darang na darang siya sa alindog at natural nitong halimuyak. Para siyang bubuyog na hibang sa isang klase ng bulaklak. Dumagan siya dito upang masakop muli ng kanyang labi ang labi nitong kinahibangan niya na agad. Lahat ng enerhiya niya ay literal na inubos niya sa babae. Ni hindi siya tumigil hanggat hindi niya rito nauubos ang katas. Nakatulugan na siya nito't lahat pero sige pa rin siya sa pag-araro. Kung hindi pa tumunog ang telepono ay hindi niya pa ito titigilan. Pero bago umalis sa ibabaw ng kama, ay kinumutan muna niya ang mahimbing na natutulog na dalaga. At marahang pinataka ng magaang nahalik sa noo. Pinulot niya rin ang hinubad na roba tsaka yun ibinalik sa katawan bago humakbang palapit sa teleponong walang patid sa pagtunog. What? Pigil niya ang pag-alsa ng boses dahil hindi niya nais istorbohin ang nagpapahingang dalaga. Boss, nasa labas si Ma'am Trina. Hinahanap ka. Imporma sa kanya ng tauhan mula sa kabilang linya. Nangunot naman ang kanyang noo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? At papaano nakapasok yan? Iritadong tanong niya. Dati niyang nobya ang babae. Matagal din sila nitong nagsama. Almost 5 years. Handa niya na sana itong alayan ng singsing nang malaman niyang kinakalantari pala nito ang isa sa mga investors niya sa kumpanya. Buong akala niya ay naibigay niya ng lahat. Karangyaan, kaligayahan sa buhay. Pati na sa ibabaw ng kama ngunit hindi pa rin naging sapat sa babae. Kaya't mas pinili niyang kalimutan na lamang ito at mas mag-focus na lang sa pinamamahalaang kumpanya. Matapos ang pagkabigong yun ay hindi na siya muli pang pumasok sa isang relasyon. Hanggang pakikipaglaro ng apoy na lamang ang naging koneksyon niya sa mga babae. Gusto niya raw ho kayo makausap, boss. Lasing na lasing si Mami. Hindi naman namin maawat-awat sa pag-iiskandalo dahil may baril na hawak. Anito, nahilot na lang niyang sentido. Mukhang ang baril na gamit nito ay ang bigay niya pa noong nagsasama pa sila. Lisensyado yon kaya't walang magiging problema.
Puwera na lang kung sa mali nito yun gagamitin. Hintayin niyo akong lumabas. Matigas niyang sabi tsaka ibinaba ang telepono. Kumuha naman muna siya ng boxer shorts sa cabinet at agad yung sinuot pagkatapos ay lumabas na ng hindi man lang nag-aabalang suklayin ang buhok. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong sa dating nobya. Wala siyang ibang nararamdaman dito kung hindi pandidiri dahil sa matanda siya nito ipinagpalit. Walang-wala kung ikukumpara sa kanya. Kaya't hindi niya maintindihan kung papaano siya nitong nagawang lokohin para lang sa isang gurang na amoy lupa na. Oh babe, I missed you so much. Akma sana itong yayakap ng pigilan niya. Halos pigain niyang magkabila nitong braso. Babe, nasaktan ako. Maarte nitong daing. Sinong nagsabi sa'yo na pwede ka pang pumunta rito? At saan ka kumukuha ng kakapalan na mukha para magpakita pa sa akin? Kigil niyang tanong. Patulak niya pa itong binitawan. Babe, alam ko namang nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Please ayusin natin ang dating sa atin. I want you back. Hindi ko pala talaga kaya nang wala ka. Kung kani-kanino kita kinukumpara pero wala talagang papantay sa'yo. I'm sorry. I know mali ako na niloko kita. Please, forgive me. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Let's fix this. I'll be a better partner. I promise. Kulang na lang ay lumuhod sa harap niya si Trinity habang siya'y disgustong-disgusto habang tinitingnan to. Para mo na ring sinabi sa akin na muli akong kakain ng isinuka ko na. Malamig niyang sabi sa babae. Gumuhit ang pait sa mga mata nito. Mahal pa rin kita eh. Hindi nagbabago yun. Naiiyak nitong sambit. Hindi ko na problema yan. Anya tsaka dito tumalikod at sinimulan ng humakbang papasok ng mapahinto matapos siya nitong yakapin mula sa likod. Lance, please. Isang chance na lang. Magbabago na ako. Just please, mahalin mo ako ulit. Bitawan mo nga ako. Malamig niyang sabi na inilingan lamang ng babae. No, hanggat hindi mo ako pinapatawad, hindi ako aalis. Dito lang ako. Pagmamatigas nito. Huwag mo nang hintayin na utusan ko ang mga tao kung kalad ka rin ka palabas ng village. Kalmado niyang banta. At itong baril, binabawi ko na. Hindi na siya nahirapang kunin ang baril sa kamay nito dahil nakapulupot ang kamay nito sa bewang niya. Tinanggalan niya na rin yun ng bala dahil baka agawin pa sa kanya. Hindi ko gustong gumamit ng dahas kaya't hanggang kaya pa kitang pagtimpian, bumitaw ka na at tahimik mong iwan ang bahay ko. Pero mahal pa rin kita. Luhaan nitong sambit. Unti-unti na rin tong bumibitaw ng yakap. Wala ka na bang mahihita sa matandang yun kaya ka ngayon bumabalik sa akin? Mapakla niyang tanong matapos itong harapin. No, that's not true. Minahal kita ng totoo. Great. But I'm sorry to disappoint you dahil hindi ko na kaya pang tingnan ka ng may pagmamahal. Bakit? May kapalit na ba ako? Pinalitan mo na ba ako? Puno ng pait nitong tanong. Napangisi naman siya. Ang tingin kasi nito sa sarili hindi madaling palitan. Hindi porket wala kang naririnig na balita mula sa akin ng pagkakaroon ng bago, ay hindi na kita nagawang kalimutan. Maling-mali ka sa pag-aakala ng ganon, Trinity. So meron na nga? Who is she? Mas maganda ba siya? Mas sexy? May career ba siya? May sariling negosyo na pwedeng ipagmalaki? Tell me! Hysterical nitong mando sa kanya. Nandyan ba siya sa loob ng mansyon mo, ha? Galit nitong tanong ngunit ni isa sa mga tanong nito ay wala siyang planong tugunan. Ngunit ang pananahimik niya ay siyang sagot sa mga tanong sa kanya ng babae. Kung kaya't halos maiyak sa galit si Trinity. Hindi nito matanggap na mayroong natatanging babae na hihigit pa sa isang tulad niya na marami ang naghahabol. No! Hindi mo ako pwedeng palitan. Ako lang ang dapat na itira mo dyan dahil akong kasama mo nung itinatayo mo pa lang yan. We build that mansion together. Halos magwala ito sa galit habang siya'y mapakla lamang ditong tumawa. Dahil wala naman ito noong pinapatayo niyang sariling mansyon. Dahil naroroon to sa ibang bansa. Nagpapakasasa sa perang ibinigay niya. Palibhasa'y bulag pa siya noon sa pag-ibig para dito.
kaya't lahat ng luho at hinihiling nito'y ibinibigay niya. Pero wala na talaga siyang kaamor-amor sa babae. Kaya't walang rason para magsayang pa siya lalo ng oras dito. Pagod ang katawan niya at gusto niya na magpahinga kung kaya't sinenyasan niya ng tauhan na paalisin ang babae na agad naman itong sinunod. You can't do this to me, Lance. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang wala tayong pinagsamahan. Sa akin ka lang. Akin. Walang ibang pwedeng makinabang sa'yo kung hindi ako. Ako lang at hindi yung kung sino lang na babae na pinulot mo lang kung saan. Nahihibang na sigaw nito. Naiiling na lamang ang binata na pumasok dala ang isiping, papaano ba niya nagawang magmahal ng babaeng may ganong pag-uugali? Nakakapangsisi. Muli niyang binalikan ng dalaga. Tila nilipad ng hangin ng stress na dulot sa kanya ng dating nobya. Hanggang sa kusang umukit ang masayang ngiti sa kanyang labi nang maalalang mahihinang halinghing na umaalpas sa bibig ng dalaga kanina habang inaangkin niya ito. Muli na naman tuloy na buhay ang alaga niyang may bago ng paborito. Muli niyang hinalikan ng dalaga at muli na naman niya itong inangkin. May lagro na lang talagang kapag hindi sila ngayon nakabuo ng anak na pangarap niya noon pa. Isa talaga sa rason kung bakit siya kumagat sa pakiusap ng dalaga ay para magkaroon siya ng tagapagmana. Noon pa sana siyang nagkaroon ng anak kung hindi lang pinalaglag ni Trinity. Huli na nang nalaman niya at kaya't wala na siyang nagawa. Hindi niya nagawang iligtas ang sariling anak sa kamay ng ina nitong walang puso. Kinaumagahan ay naunang gumising si Lance. Tulog pa ang dalaga ng balingan niya ito. Nais niya sanang patakan ng magaang nahalikang noon nang maramdaman ng kamay niya ang init ng katawan nito. Nilalagnat ang dalaga. At batid niyang dahil yon sa ginawa niyang pag-angkin dito kagabi na umabot hanggang madaling araw. Umalis siya sa ibabaw ng kama upang ihanda ang pamunas sa katawan ng dalaga. Nagpahanda rin siya ng gamot at nang makakain ito. Medyo maaga pa naman kaya't siya na lang nagpunas sa katawan ng dalaga. Habang ang pagpapakain dito'y inutos na lang niya sa katulong. Kung wala nga lang sana siyang business trip ngayon ay hindi na niya iaasa sa mga kasambahay ang pag-aasikaso sa dalaga. Saktong pagpatak ng 11:00 ng tanghali ay nagising si Fatima. Wala na ang lalaking umangkin sa kanya kagabi nang bumangon siya sa kama. Tanging ang pagkain at gamot na nasa side table na lang ang naroroon. Masakit man ang katawan at halos hirap sa pagkilos, ay sinikap niyang bumangon para lagyan ng kahit na konti ang tiyan na hindi niya pa nalalamnan simula pa kagabi. Ininom niya na rin ang 2 klase ng gamot na para sa sakit ng ulo at katawan. Sapat na sanang kabayaran ng katawan ko. Sana tigilan niya na mga tao sa bagong nayon. Walang himig niyang usal sa isip tsaka naghanap ng damit sa walk-in closet ng lalaki na maaari niyang hiramin. Maluwag na t-shirts, sando at isang boxer shirt ang binunot niya sa lagayan. Yun na lang ang isinuot niya. Sinuklay na rin niya ng kamay ang magulong buhok at handa na sanang umalis sa silid na yon. Ngunit lalabas pa lang sana siya ng kwarto nang harangan siya ng 2 kasambahay. Uuwi na po ako sa amin. Nahihiya niyang paalam sa mga ito. Kabilin-bilinan sa amin ni Sir Lance na wag kang paaalisin hanggat hindi siya nakakabalik. Kami ho ang malalagot kapag hinayaan ka naming umalis. Seryosong saad ng isang kasambahay na sa tansya ni Fatima ay kaidaran lamang niya. Pero wala naman sa usapan namin na magtatagal ako rito. Kung maaari lang sana nahayaan niyo na lang muna ako makauwi. Dahil tiyak ko na nag-aalala na sa akin ang lola ko. Hindi naman po ako tatakbo eh. Isa pa'y alam naman niya kung saan ako nakatira. Please, payagan niya muna ako umuwi. Pakikiusap niya. Kung ano hong utos sa amin, yun lang ang susundin namin. Matuto ka na lang na sumunod. Mataray pang wika ng babae sa kanya. Parang gusto niya na lang tong sabuyan ng asido sa muka. Nakakaubos ng pasensya. Hindi magawang umintindi. Baka pwedeng kausapin ko na lang ang amo niyo kahit sa telepono lang? Nagtitimping request niya. Hindi nga pwede. Wala sa utos na pigilan siya kapag nais niyang makausap si Sir Lance. Awat ng isang kasambahay sa masungit nitong kasama. Ako nga pala si Wilma at eto naman si Marisa. Bago pa lamang siya rito kaya takot pang sumaway sa lahat ng ipinag-uutos ni Sir. Paliwanag ng nagpakilalang si Wilma. Papaano ko po ba siyang makakausap? Tanong niya kagad dito. Kinuha naman ito ang cellphone sa bulsa ng pangkatulong nitong uniforme. Tsaka nagdial doon at matapos lang ang ilang segundo
ay ibinigay na nito ang cellphone sa kanya. Si Sir Lance yan. Imporma nito. Tumango naman siya. Hello? Yung kabang nararamdaman niya kagabi ay nararamdaman na naman niya ngayon. Sa totoo lang ay magkahalong kabathiyang nararamdaman niya. Sino ba naman kasing hindi nakakaramdam ng ganun matapos may mangyari sa kanilang dalawa? Kumain ka na ba? Yung gamot, inumin mo yon nang maibsan ang sama ng pakiramdam mo. Bungad agad sa kanya ng lalaki. Napatingin naman siya kila Wilma at Marisa na hindi man lang nag-abalang bigyan siya ng privacy dahil kausap niya ang amo ng mga ito. Oo, tapos na. Sagot niya rito. Good. By the way, I'm on a business trip at baka sa susunod na araw pa ako makababalik. Lance, gusto ko munang umuwi sa amin. Lakas loob na putol niya rito. Okay, sabihan mo na lang si Wilma na ipahanda kay Mang Dado ang sasakyan na gagamitin sa paghatid sa'yo. Anito, napangiti naman siya dahil sa mabilisang pagpayag sa kanya ng lalaki. Buong akala niya hindi ito papayag at gagawin siyang preso sa mansyon nito. Mukhang may itinatagong kabaitan din ng lalaki. Hirap lang yung ipakita sa marami. Salamat, mahinang sambit niya. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil hindi pa ako tapos sa'yo. May gusto akong makuha sa'yo liban sa katawan mo. Alam mo naman siguro kung ano yun. Hindi ka naman siguro bobo para hindi makuhang rason ng walang ingat kong pagkuha sa'yo kagabi. Sige na, ipapasundo na lang kita kapag nakabalik na ako dyan. Sa ngayon hahayaan na muna kitang makapagpahinga dahil kailangan mo yun. Isa lang ang ibinibilin ko sa'yo, Fatima. Huwag mong susubukang takasan ako dahil kahit saang lupalop ka man magtago, mahahanap at mahahanap kita. Seryosong tura nito bago tapusin ang tawag. Marahas na lamang siyang napabuntong hininga. Mukhang matagal-tagal ang magiging serbisyo niya sa lalaki. Hindi niya alam kung kaya ba niyang ibigay dito ng buo ang magiging bunga ng ginagawa nila once na may mabuo. Sana kung mangyayari man yun, ay hindi nito ipagdamot ang bata dahil sa kanilang dalawa, higit siyang may karapatan kesa dito. Salamat, Wilma. Tipid ang ngiti niyang ibinalik ang cellphone nito. Ngumiti naman to habang ang katabi ay panay ang irap sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang taasan to ng kilay. Masyado kasing ma-attitude kahit wala naman siyang ginagawa rito. Nanguna pa ito sa pag-alis na para namang kawalan sa kanya ang pag-iwan nito sa kanila. Pinaglihi ba sa ampalayang isang yun? Tanong niya habang sinusundan ng tingin ng papalayong si Marisa. Hayaan mo na lang. May malaking gusto kasi si Marisa kay Sir Lance. Kaya't gano'n na lang ang inis niya sa'yo. Inggit din yon dahil lamang ka ng 10 paligo sa kanya. Libagin ang itsura, hindi ba? Tapos trying hard pa ako magpapansin. Kaso parang hangin lang siya kay Sir. Wala naman kasing maipagmamalaki pagdating sa mukha. Kaya't paano namang mapapansin, hindi ba? Tapos ang sama pa ng ugali. Sana man lang bumawi sa ugali kasi hindi nakagandahan ang muka. O ang kaso wala Wala talagang maganda sa isang yon. Kaya nga hirap kaming pakisamahan kahit pa sabihing masipag naman sa trabaho. Ay, ano ba yan? Ang daldal ko na naman. Halika na nga sa baba at nang masabihan na natin si Mang Dado na ihatid ka sa inyo. Saad nitong tinanguan na lamang niya. Pinangunahan na rin ito ang paglalakad habang siya'y tahimik lang na sumusunod. Huwag ka na sanang babalik. Hindi ka naman talaga welcome dito. Parinig ni Marisa matapos ni Wilmang sabihin kay Mang Dado na ihatid na si Fatima sa kanila. Kunwari namang tumingin-tingin sa paligid si Fatima na parang hinahanap kung sinong kausap nito. Hindi naman sa akin nasabi ni Wilma na medyo may sayad ka pala. Biruin mo ba namang sabihan mo ng ganyan ng sarili mo? Nangaasar niyang ani rito. Sa'yo ko sinasabi yun. Po ba? Pikon siya nitong hinarap. Nanlilisik din agad ang mga mata nito at mariing na kuyom ang kamao. Handa na rin sana siya nitong sugurin ng mabilis na umawat si Wilma. Marisa, ano ka ba? Wala namang ginagawa sa iyo yung tao pero pinag-iinitan mo. Baka lang nakakalimot ka. Natadtad ng CCTV ang mansyong ito. Masisipa kang palabas ng bahay kapag kinanti mo ang bagong kinahihibangan ni Sir Lance. Saad ni Wilma na ikinangisi naman ng isa na ayaw talagang magpaawat. Kinahihibangan? Mukhang mali yung term mo, Wilma. Hayaan mo akong itama. Mapang-asar ang ngiting umukit sa labi nito nang hagurin si Fatima ng tingin, mula ulo hanggang paa. Oo nga't maganda ka. Sexy, maputit matangkad.
Pero hindi nun mababago na isa ka lamang mababang uri ng babae. Isang libangan, isang laruan, na pagkatapos gamitin at pagsawaan ay itatapon na lang na parang nakakasulasok na basura sa kung saan na lang. Kawawang babae. Ang taas masyado ng tingin sa sarili porkit ginalaw ng isa sa mga bachelors at tanyag na negosyante ng bansa. Pangiinsulto nito. Marisa, ano ka ba? Awat muli ni Wilma rito. Sumosobra na yung bibig mo, ha? Dagdag pa nito. Napangisi naman si Marisa at tila proud pa sa mga binitawang salita sa kapwa niyang babae. Oh, bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Anong masama ron? Tsaka minumulat ko lang naman ang mga mata ng bobang babaeng Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nabiti na lamang sa ere ang iba pa sana nitong sasabihin ng malakas itong sinuntok ni Fatima sa mukha na nagsanhi ng pagdugo ng ilong at labi nito. Masyado kang madaldal. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Tingin mo naman maaapektuhan ako niyang mga pinagsasasabi mo? At saka bakit? Ano bang ambag mo sa buhay ko? Pinalamon mo ba ako para matamaan ako sa lahat ng mga pinagsasasabi mo? Ha! Patawa ka kung iniisip mo yan. At saka kung tingin mo naman sa akin isang mababang uri ng babae, ikaw naman isang mabahong askal at insecure na kwago sa paningin ko. Pasinghal na sambit ni Fatima habang matalim ang tingin sa ngayon nakabulagtang si Marisa. Sapo na nito ang dumurugong ilong at labi. Kung gusto mong boss nyo, pues ipagdasal mo na sana magustuhan ka rin niya. Pero bago mo yun gawin, budburan mo muna ng holy water yung sarili mo. Masyado kasing maitim yung budhi mo. Diyan ka na nga. Dagdag niya pat kahit napakiramdam niya ay kulang pang ginawa niya ay tinalikuran niya na to. Aksaya masyado sa oras. Kanina niya pang gustong umuwi sa lola niya. Nakakuha ka tuloy ng katapat mo. Wala man lang kasing preno yung bibig mo na kung magkakaaste para bang kasama ka sa mga mamamayang mayayaman ng Pilipinas? Rinig niyang sermon ni Wilma sa mahaderang kasamahan. Tse! Singhal dito ni Marisa. Naiiling na lamang si Fatima na pumasok sa loob ng sasakyan matapos siyang pagbuksan ni Mang Dado ng pinto. Ang sama masyado ng ugali. Nahilot niya bigla ang kamao. Ang tigas din ng mukha ng lukaret na yun ha. Saad niya pa. Namula kasi ang kamao niya sa pagsuntok sa mukha ni Marisa kanina. Alam naman niyang mali ang manakit pero hindi niya na talaga nagawang pigilan ng sarili. Nasagad nito ang pasensya niya. Matatanggal na rin naman yun. Ang mga may ganong asal kasi, hindi naman nagtatagal sa mansyon. Ani Mang Dado. Napatingin tuloy siya rito na kanina pa pala siyang pinagmamasdan mula sa harapang salamin ng sasakyan. Wala naman siyang makapangsalita kaya't ngumiti na lamang siya rito. Saan nga pala kita ihahatid? Tanong nito kapag kuwan. Sa Antipolo ho, doon mismo sa Bagong Nayon. Sagot niya. Tumango naman to hanggang sa tuluyan ng namayani ang nakabibinging katahimikan. Nakatulugan na nga niyang mahabang biyahe. Nagising na lang siya sa marahang pagtapik ni Mang Dado sa braso niya. Nandito na tayo, iha. Imporma nito. At agad naman siyang umayos ng upo kasunod ng pagpagpag niya sa sarili na parabang nanggaling siya sa isang maalikabok na lugar. Hinagod niya rin ang buhok at marahang sinampal-sampal ang mukha. Hindi tuloy ni Mang Dado mapigilan ang mapatawa. Bakit iha? Tingin mo ba'y nananaginip ka? Ay, hindi ho. Parang namanhid kasi ako. Palusot niya na lang ngunit sa loob-loob ay hinihiling niya na sana nga'y panaginip na lang ang lahat. O sige po Mang Dado, salamat po sa paghatid ah. Hindi na niya hinintay na bumaba pa ito at muli siyang pagbuksan ng pinto. Nakakahiya naman dito. Idinukwang na lang ng may edad niyang driver ang ulo tsaka kumaway sa kanya. Magkikita pa tayo, iha. Nakangiti nitong paalam bago paandarin ang sasakyan. Marahas na lamang siyang napabugan ng hangin habang tinatanaw ng tingin ng unti-unti nang lumalayong sasakyan. Tsaka lamang siya pumihit nang mawala na sa paningin niya ang itim na sasakyan. Oh, apo! Nakauwi ka na pala. Buti naman at pinayagan ka ng amo mo. Gulat ang umukit sa mukha ng lola niya dahil ang inaasahan nito ay buwanan siya kung uuwi dahil gano'n naman kung minsan kapag nangangamuhan.
Malungkot siyang ngumiti kasunod ng pagkulong sa sarili sa bisig nito. Namiss ko kasi kayo agad. Ang hirap po palang malayo sa inyo, Lola. Ani mo'y isang bata na nagsusumbong sa mahal na lola. Nang isubsob niya ang mukha sa dibdib ng matandang nagmahal, umaruga at nagpalaki sa kanya. Naku, ang apo ko. Napapangiti na lamang sa kanya ang lola niya habang marahan siya nitong hinahagod sa likod. Ang hirap pala talaga kapag mahirap ka. Wala kang magiging laban. Wala kang boses. Susunod ka na lang kasi. Kailangan. Tipong ayaw mo naman ay gagawin mo pa rin kasi yun na lang magiging solusyon. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang pagbuga ng hangin ng abuela. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon magiging sarado ang bibig nating mga mahihirap. Dahil lang sa mahirap tayo. Wala namang batas na nagsasabing ganoon, apo. Anito? Umamin ka nga kay Lola? May problema ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala naman po. Hindi ko lang po talaga minsan mapigilan ang mapaisip kung bakit ang unfair masyado ng mundo. Bibihira po kasi ang pabor sa mga mahihirap. Palagi na lang pong nasa mayayaman. Hindi naman palaging ganoon, apo. At saka bakit ba parang ang lalim naman yata ng mga naglalaro dyan sa isipan mo? Dapat ini-enjoy mo lang ang buhay habang bata ka pa. Tipid siyang tumawa dahil may punto naman ang kanyang lola. Ngunit matapos ang nangyari sa kanya, hindi na siya sigurado kung magagawa pa ba niyang ma-enjoy ang buhay. Ni hindi na nga niya namalayang ilang buwan na rin palang nakalipas mula nang mangyari ang pagkuha ni Lance sa kanyang dangal. Hindi ka pa rin natutulog, apo? Masama sa buntis ang nagpupuyat. Anang lola ni Fatima nang magising itong naroroon siya sa harap ng nakabukas na bintana ng kanilang silid. Nakatayo at tila malayo ang iniisip. Pinagdadamutan ho yata ako ng antok, Lola. Sagot niya nang hindi man lang inaalis ang tingin sa madilim na kawalan. Iniisip mo pa rin bang ama ng dinadala mo? Malungkot na tanong sa kanya ng abuela. Hindi naman niya magawang sumagot dahil aminin man niya sa hindi ay hinihintay niya ang muli nilang pagkikita ni Lance. Magmula kasi nang maihatid siya ni Mang Dado noon ay hindi na ito muli pang bumalik. Ni walang anino ng lalaki kahit na anong paramdam sa nakalipas na 8 buwan. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata, apo. Sabi pa naman sa'yo ng OB, iwasan mong ma-stress. Dahil masamang epekto niyan sa sanggol. Halika na tumabi ka na kay Lola at nang makapagpahinga ka na rin. Malambing nitong sabi. Hindi naman siya kumontra pa. Sinarado na lang muna niyang bintana bago tumabi sa kanyang lola Josepina. Kinabukasan ay magkakasunod na katok ang siyang gumising kay Fatima. Sa lakas ng katok ay parang gusto nang sirain ng kung sino mang nasa labas ang pinto ng kwarto niya. Sandali naman! Leche, nagmamadali eh! Naiinis siyang bumangon dahil istorbo ang kung sino mang Poncio Pilato na pumutol sa mahimbing niyang tulog. Wala na ang kanyang lola sa kwarto nang ilibot niyang tingin sa paligid. Araw ngayon ng linggo. Patid niyang isinama ito ni Aling Baby para magsimba ng maaga. Sino bang... Para siyang nakakita ng multo nang sa pagbukas ng pinto ay bumungad agad sa kanya ang bulto ng lalaking laman ng panaginip niya gabi-gabi. Lance? Halos pabulong na lang ang pagtawag niya sa pangalan nito. Hi! Matamis ang ngiting nakaukit sa kaakit-akit nitong labi matapos siyang batiin. Para siyang nananaginip ng gising. Bigla-bigla na lang din ang pagkalabog ng kanyang puso. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong niya. Halos palakpakan niya pang sarili dahil hindi siya nautal. Sinusundo ka. Malambing nitong sagot. Kita ang ningning sa mga mata nito nang bumaba ang tingin sa malaki niyang tiyan. Hi baby, kukunin ko na kayo ni mommy. Mainit din itong hinaplos ang kanyang tiyan at agad na lumuhod para sana hagkan yon nang umiwas siya. Hindi ka na dapat nagpakita pa. Malamig niyang ani sa lalaki. Malungkot naman tong nagpakawala ng hangin bago tumayo. Ni hindi man lang nito inaalis ang tingin sa kanya pati na sa tiyan niya. Alam kong marami akong nagawang kasalanan. Hindi mababayaran ng kahit na ilan pang milyon ang ginawa ko sa'yo. Pero aaminin ko sa'yo na ni minsan hindi ako nagsisi. Bakit? Dahil magmula nang may mangyari sa atin, naging laman ka na nito. Itinuro ni Lance ang sentido.
Pati na rin ito. Kasunod ng pagturo niya sa dibdib. Sobra akong naguluhan sa hindi pamilyar na damdamin, kung kaya't mas pinili kong umiwas. Sinubsob kong sarili ko sa trabaho. Nagpakabisi pa ako lalo sa mga negosyo ko. Pilit kitang inaalis sa isip ko pero hindi ko pala talaga kaya. Lalo pat naroroon ang bunga ng gabi ng pag-iisa natin. Hindi man ako nagpapakita pero binabantayan kita. Nakasunod ako saan ka man magpunta. Sakali mang wala ako may tao siyang gumagawa ng dapat na trabaho ko. Masigurado ko lang naligtas kayo ng anak ko. I'm sorry for what I did but I won't say sorry na inangkin at binuntis kita. Tumatanda na rin ako. Wala na nga halos ang edad ko sa kalendaryo. Kaya't marapat lang naman siguro na lumagay na ako sa tahimik. Tingin mo naman papayag ako. Hindi na ako utu-uto kagaya ng dati. FYI lang. Mabilis na saad ni Fatima. Napangiti na lamang si Lance dahil ang cute ng dalaga kapag nagsusungit. Hindi naman ako makakapayag na hindi ka mapapasagot, lalo't isang buwan na lang ay lalabas ng unang anak natin. Kailangan madagdag ko na ang surname ko sa pangalan mo nang hindi matawag na illegitimate child ang anak natin. Anito, muling nagbabakasakali na mahahaplos ang malaking tiyan ni Fatima ngunit sa muli ay bigo siya dahil sa matinding galit sa kanya ng dalaga. Ano, dadaanin mo na naman ako sa santong paspasan kasi nga marami kang pera ha? Kung iniisip mong katulad pa rin ako ng dati, nagkakamali ka na. Manigas ka riyan. Akma niya na sanang isasarado ang pinto nang mabilis siyang pinigilan ni Lance. Ano ba? Umalis ka na pwede? Patuloy mo lang sinisirang araw ko. Layas! Tsupe! Animoy nagtataboy lamang ng manok kung ipagtabuyan niya ang ama ng kanyang anak. Okay. Pero babalik ako. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagiging okay. I'll court you, I promise you. Sinsero nitong pangako ngunit wala siyang nakuhang tugon mula sa dalaga. Ayaw pa sana niya itong iwan ngunit hindi niya naman gusto na maging dahilan ng stress nito. Babalik na lamang siya bukas, tutal naman ay meron na siyang basbas mula sa lola nito. Bagsak ang balikat na pumihit siya at pumanhik sa loob ng sasakyan. At akma na sanang magmamaneho palayo ng matanaw ang papalapit na lola ni Fatima. Parang may biglang umilaw na bumbilya sa kanya at dali-daling lumabas. Lola, good morning po. Masigla niyang bati rito. Nagmano rin siya dito pagkatapos ay isa-isang nilabas sa mga ginrocery kanina para sa maglola. Naku, napakarami naman yan iho. Anong matanda? Para po talaga sa inyong lahat ng ito. Kulang pa nga po ito Kamot batok na saad ni Lance. O siya. Ipasok mo na lang sa loob at wala namang ibang gagawa niyan. Tulog pa ang mga binatilyong pwede kong utusang maghakot kaso baka magalit na naman sa akin ang apo niyo, Lola. Hindi yan. Sandali at papasok muna ako. Saglit na muna siya nitong iniwan at sa pagbalik nito'y inaya na siyang pumasok. Ngingiti-ngiti mo riyan. Pagsusungit sa kanya ni Fatima habang isa-isa niyang hinahakot papasok ang mga pinamili. Ang ganda mo kasi. Ngiting ani ni Lance. Alam ko na yon, matagal na. Pairap nitong sabi at saka siya tinalikuran. Ang sungit ho ng apo niyo, Lola. Parang batang sumbong ni Lance sa matanda. Ganon talaga buntis tsaka may kasalanan ka rin naman. Pero nadadaan naman yan sa maayos na suyuan. Malambing nitong payo. Nakaintindi naman siyang tumango dahil totoo namang may kasalanan siya. Basta, babawi po ako, Lola. Kapag naging okay na po, ipakakasalan ko po ang apo nyo. Pangako niyang ikinatango ng matanda. Tinapik siya nito sa braso at nagpaalam na maghahanda ng agahan nang magpresenta siya na siya na lamang ang gagawa. Sigurado ka ba? Marunong ka bang magluto na kahoy lang ang gamit? Oo naman po, Lola. Marunong ho ako. Sagot niya. Sisiw lang naman yon dahil hilig niya ang pagkakamping ng mag-isa noon sa mga bundok. At kapag nagluluto siya ay mga tuyong kahoy ang ginagamit niya. Napakayabang, nasabi na lang ni Fatima. Kanina pa siyang nakikinig mula sa loob ng kanyang kwarto. Hindi rin naman kalakihan ang bahay nila kaya't hindi makakaligtas sa mga ganong kasimpleng usapan. Mukhang desididong manliligaw mo na makuhang loob niyong mag-ina. Nangingiting saad ng kanyang lola nang pumasok ito sa kanilang kwarto. Naupo rin to sa kanyang tabi at saka siya tinapik-tapik sa braso.
Hindi mo kailangang pahirapan ng sarili mo, apo. Apo kita kaya't kilala kita. At alam kong may puwang siya diyaan sa puso mo. Gabi-gabi mong tinatawag ang pangalan niya. Minsan pa nga kitang nahuhuli sa gabi na umiiyak at tinatanong kung babalik pa ba siya. Parehas nating alam na mali ang nagawa niya pero hindi mo maitatanggi na nahulog ka sa kanya nang hindi mo man lang namamalayan. Kahit naman siguro sino mahuhulog sa binatang yan. Lalo at nagtataglay ng maladyos na griyego ng kagwapuhan. Napakatikas din niyang lalaki. Kaya't hindi rin talaga kita masisisi kung bakit ganun mo na lang kadaling isinuko ang bataan sa kanya. Lola naman ako po yung apo niyo rito pero bakit parang mas pinapaboran yung lalaking yun? Hindi sa pinapaboran ko. Nagsasabi lang si Lola ng totoo. At saka ang laki na niyang tiyan mo Abay, 1 buwan na lang hihintayin lalabas ang anak ninyo. Anak ko lang po. Kita nyo naman po na mag-isa ko lang dinadala ito bakit solo mo bang ginawa yung batang yan sa sinapupunan mo? Lola naman seryoso ako nagsasalita dito. Maktol niya. Seryoso din naman ako, apo. Ang gusto ko lamang namang sabihin, wag mo nang pahirapan ng hustong sarili mo. Kapwa nyo namang gustong isa't isa. Bakit pa ninyo patatagalin doon naman din kayo pupunta? Hindi pa lang po talaga siguro ako handa. Tsaka kung magiging handa man ako, gusto kong maghirap muna siya. Nasasanay sa paspasan kahit umaabuso na. Lance apo, narinig mo naman ang sinabi ni Fatima, hindi ba? Opo la. Agap na sagot ni Lance. Nasapo na lamang ni Fatima ang noo dahil hindi niya napansin kanina pa pala silang pinakikinggan ng lalaki. Parang pinag-iisahan siya ng dalawa. Hanggang sa namalayan niya na lang na nagpipigil na pala siya ng tawa sa mga korneng biro ni Lance. Lahat ng gawaing bahay ay ginawa nito. Sinaunang panliligaw ang ginawa ni Lance dahil na rin sa hiling ng lola ni Fatima. Pabor naman yun sa dalaga dahil nakikita niyang nahihirapan talaga si Lance. Pero pursigido naman sa hangaring mapasagot siya kung kaya't sinagot niya na rin to makalipas ang 5 buwan. 4 na buwan na noon ang anak nilang si Fabio at Leona. Kambal na lalaki't babae ang naging bunga ng gawing pinag-isa nila ang kanilang mga katawan. Mali ang lumabas sa ultrasound. Pareho kasing lalaki ang gender doon ng kanilang anak. Love, gising, may pupuntahan tayo. Marahang niyugyug ni Lance ang balikat ng nobya para gisingin. Lance, maaga pa. Inaantok nitong sabi kasunod ng pagtalokbong ng kumot. Napangiti na lamang si Lance dahil siya ang dahilan kung bakit kinulang sa tulog ang babaeng pinakamamahal. Magdamag niya na naman kasi itong inangkin. Hindi pa nga nag-iisang taon ng kambal nila mukhang magkakaroon na agad doon ng kasunod. Hindi kasi ni Lance gustong paggamitin ng mga contraceptive ang nobya. Dahil ayon sa pag-aaral ay meron na yung epekto sa katawan. May plano naman siya na kapag nasundan ng kambal nila magpapabasaktomy na siya. Para hindi na muli pang mahirapan si Fatima sa pagbubuntis. Lalo na sa panganganak. Hindi pwede love kasi naroon na sila lola. Naandun na rin ang mga anak natin pati na sila mama at dad. Tayo na lang ang wala. Ani Lance. Inalis niya na rin ang kumot sa katawan ng nobya. Saan ba? At saka ano bang meron? Mabigat man ang talukap ng mga mata ni Fatima ay pinilit niyang imulat yon. Surprise party lang. Basta, tara na. Binuhat niya na lamang ang nobya at saka ito dinala sa loob ng banyo. Matapos nilang maligo, Love, lalagyan lang muna kita nito Masuyong ani ni Lance. Nangunot naman ang noo ni Fatima nang makita ang hawak ni Lance na panyo. Bakit? Kuryosong tanong ni Fatima pero ngiti lang nakuha niyang tugon mula kay Lance. Masuyo pa siya nitong hinagkan sa labi bago takpan ng panyo ang mga mata niya. Ang dami tuloy ideya na naglalaro sa isip niya nang alalayan siya ni Lance sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan na silang huminto. Binitawan na rin siya ng nobyo. Lance? Tawag niya rito ngunit walang tugon. Kaya tinanggal niya ang blindfold. At doon, tumambad sa kanya si Lance na nakaluhod at may hawak na singsing. Naroroon din ang pamilya nila pati na ang cute nilang kambal na buhat ng mommy at daddy ni Lance.
Hindi ko na gustong patagalin pa ang lahat sa atin. Masyado akong naging busy nitong mga nagdaang buwan dahil tinapos ko talaga lahat ng trabaho para kapag ginanap na ang espesyal na araw ng buhay natin, wala nang magiging problema. Fatima Samonte, ikaw lang ang babae na gusto kong makasama hanggang sa mga huling sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lang gustong ibaon to. Please say yes, my beautiful and lovely woman. Be my wife, please. Kahit kailan talaga sira ulo ka. Pero kahit na ganyan ka, hindi naman ako tatanggi. Mahal na mahal kita kaya't oo. Gusto kong maging mag-asawa na tayo. Emosyonal niyang sagot. Nagpalakpakan ang mga mahal nila sa buhay nang maisuot na ni Lance ang singsing sa palasingsingan na ngayon ay kanya ng fiancé. I love you. Chorus nilang pangako sa isa't isa bago pagtagpuin ang kanilang mga labi. Ang halik ay tumagal ng halos 1 minuto. Kung hindi pa nga si Lance inawat ni Aling Baby, hindi pa nito pakakawalan ang labi ni Fatima. In-announce din ni Fatima na meron ng kasunod ang kanilang kambal, kaya't naging doble ang selebrasyon. Hindi rin naman nagtagal ang pagsasaayos ng kanilang kasal dahil napaghandaan na nila ang lahat ng yon. Naging magaan ang lahat sa kanila dahil hindi sila naging bulag at bingi sa daing at komento ng bawat isa. Ni minsan ay hindi nila binigyan ng rason ng isa't isa para magselos. Napaka-responsableng asawa at ama ni Lance. Kaya't proud na masasabi ni Fatima na isa siya sa mga masuswerteng babae sa balat ng lupa. Ganon din naman si Lance dahil ang babaeng napili niya ay mapagmahal at maalaga. Nagiging dragon lang kapag sabay-sabay na gumagawa ng kalokohan ng 3 nilang anak. Pero kahit na ganon ay mababait, may disiplina, at may takot nilang napalaki ang kanilang mga anak. Kaya't kahit na kung minsan ay makukulit, taus-puso nilang ipinagpapasalamat sa Diyos na nabiyayaan ng 3 supling. Wakas!